Ini at karon anda congratulations no, sa mga graduate karon. This is another milestone sa inyong kinabuhi. By God's grace nga nagpalampuson mo. Ug salamat usab sa mga ginikanan no, nga nagpaluyo ani mga bataa nga nag-encourage nga padayon sa pagtuon. Hinumduman nato nga dili lang karon ang matawag nato nga kalampusan, but also another chapter sa ilang kinabuhi nga magamit, no? Matawag man nato ni nga gift nga gihatag sa Ginoo, kaalam nga gihatag sa Ginoo. Mao na nga ning madlaw karon atong gi-celebrate itong pasalamatan ang Ginoo tungod kay kining milestone of God's grace sa ilang kinabuhi, kalampusan, kadaugan, atong i-credit gid nga sa Ginoo. Amen. So dili ni mga ginikanan po nga naningkamot mapa-eskwela ang ilang mga anak. Kanunay po natong hinumduman nga grasya ra gid sa Ginoo ang tanan, no? So mo na nga pasalamatan ako dako ang Ginoo ug salamat nini nga opportunity. Ug salamat po pare sa mga introduction na ano ba naman to? Nga pagpaila sa atong mga buluhaton. Salamat ako sa Ginoo gyud nga ako magud nga pagka-pastor di ko mo balibad og buluhaton gyud. Basta di lang gyud, basta makaya lang ba uban sa grasya sa Ginoo. So mo na nga daghang mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo. Hangtod nga doon na pa'y mabless ako hangtod nga doon na pa'y malipay sa akong presensya o pagwali. That means nga naapa ang lihok sa Ginoo, padayon gihapon ta. Amen. So mao na ang atong commitment diya sa Ginoo. Okay, so our text this morning nga pagahisgutan 1 Corinthians chapter 14 verse 12. Dihangyon ako ang tanan sa pagtindog as we read ani nga passage. 1 Corinthians chapter 14 verse 12. So it is with you, since you are eager for the gifts of the Spirit, try to excel in those that build up the church. Let us pray. Father in heaven, we come to your presence, Lord. We thank you sa mga butang nga imong gihimo nga kanamo Ginoo. Salamat kaayo sa mga kadaugan, labi na ning graduate karon sa ilang kinabuhi. Salamat kay Ginoo nga another milestone of God's grace nga imong gipasinati ngadto kanila. Salamat usab Ginoo sa mga parents nga luyo sila mga paningkamot, kapoy sa pagpanarbaho, aron sa pagsuporta aning mga kabataan nila. Salamat tungod kay ang ilang paghago wala makawang naghimo ng malampuson ang ilang mga kanakan karon. Masayod kami Ginoo nga nakunan nila nga kaalam, kalampusan Ginoo. Dili lang taman karong adlaw nga ni-graduate sila kundi another responsibility na usab nga ang mga butang nga ilang nakakunan, mga butang nga ilang nakabot Ginoo, ilang magamit sa kinabuhi ug labaw sa tanan sa pag-alagad nga kanimo Ginoo. Salamat ug ikaw mag-bless sa mga alagad karon sa imong mensahe nga gustong ipaabot nga hikanamo karong adlaw ug ikaw among mapasidunggan diha sa matagusan ng mga kinabuhi. In Jesus name we pray. Amen. Kaya pwede tanan sa pagkalingkod. So once again, congratulations sa mga nagmalampuson o sa mga ginikanan. Kini nga service gyud para ni sa tanan, o dilan sa tanang mga graduate tungod kay namo po yung mga ginikanan ug napod ang mga kaigsuonan nato nga apil nga nagdasig, nagampo aning atong mga graduate. Ug atong paghisgutan karon, sumala pa sa inyong gihatag nga tema through Pastor Vernon. Kini no? Try to excel on the things that build up the church. Try to excel on the things that build up the church. Sige kung huna-huna gid ani, no? Unsaon nato nga ma-relate yun diha sa atong mga graduate ug sa atong mga naabot nga kalampusan. Now sa sige na kog tan-aw ani, tan-aw na tong context. Nindot gyud kayo, no? Salamat sa kaalam ni Pastor Vernon tungod kay nagahisgot ni mahitungod sa mga gifts, no? Mga gasa. Kay kining ilahang nakunan karon gasa man ni kaalam. No? Kung na may nang graduate din nga na humana kurso, college na, manarbaho na.
that is acquired ability nga gihatag sa Ginoo. Gikan gihapon na sa Ginoo. No, kanunay na itong hinumduman, no, na may nga dugay nang graduate din reminders ni sa atoa nga kining atong nakabot nga abilidad. Mingon ka nga, ako may naghago ani pastor, ako may ningkamot ani nga makakatpon ko or mahimo ko maayong engineer, maayo nga maestro. Maayo ko mo na nga na-promote ko sa trabaho karon, nindot akong trabaho tungod ni sa akong mga paningkamot, no? Hinumduman na to nga kining tanan gihatag sa Ginoo, no? Acquired ability man natural ability nga gihatag sa Ginoo, still gikan gina sa Ginoo, no? So mga ginikanan usab nga naga-suporta, ako may naningkamot ani pastor, nagtrabaho kog adlaw, trabaho gabi, aron lang nga masuportahan akong anak. Pero naman namo sa nato sa Deuteronomy, no? Nga it is God who gives you power to get wealth. Balik gihapon nga to sa Ginoo ug walay ato. Amen. So mo na maigsoon nga ato ning himay-himayo, no? Try to excel on the things that build up the church. Now, kunin mo ng tanawon atong i-dig-deeper diha ta sa verse magahisgot og iyang tibuok nga kasulatan sa 1 Corinthians para makuha nato ang gusto nga ipasabot ni Apostle Paul ngadto sa Corinthians and to us also, nga mga grace believers. Now, kunin mo ng tanawon, ngano kaha, why did Paul nakasulat ani nga verse, since you are eager for gifts of spirit to excel, try to excel on those that build up the church. Ngano kaha nga nakaingon man si Apostle Paul nga kamo kay eager mo, no? Madasigon mo nga magdiscover sa inyong mga gasa, sa paggamit sa inyong mga gasa, try to excel. Buti pasabot nga, maningkamot po mo sa pag-uswag sa mga butang nga makalig-on diha sa lawas ni Kristo, which is the church. Di ba? Now, atong tanawon mga igsuon, kanang first phrase dyan, ingon diha, since you are eager for the gifts of the Spirit. Ang atong nakita diha, the Corinthians strongly desired spiritual gifts. Naagid sila by tinguha nga makakap-on, makadiscover gid ko ani nga gasaha. Naningkamot sila, nagapurso sila kung unsa gud ang gasa nga gihatag sa Ginoo sila. Kung hisgot ang ministry gifts mga igsoon, walay usa nato nga nahimong membro sa lawas ni Kristo nga walay gifts. Amen ba? Pigpikan na yung tapan nga naagid kay gasa. Kaya ba sinapay wa ka di po discover sa gasa ron ba? Naagid kay mga gasa. Ang taga Corinthians mga igsoon, they are eager. Unsa kahagi akong espirituhanong gasa. Tungod kay as you receive the Lord Jesus Christ sa imong kinabuhi as your personal Savior, ang Dios naghatag yung gasa, ministry gifts. Unsay purpose? Aron nga diha sa buluhaton sa body of Christ, tanan tang mag-function. Walay usa nato nga ma-left behind, nga maglingkod lang, o walay buhaton. Di ba? O ganing nga nakabot nga mga ability, maghisgot ang spiritual gifts, no? Naakagihatagan ka sa Ginoo na. Unya doon na po gitawag nato nga mga natural abilities, o bisan pa mga acquired nga mga gifts. Mao na yung mga gasa, no? But their function was not wrong. Kung di mo na dili ni sayop ang ilahang nga passion. Ano bang ilahang mga paningkamot, ang ilahang gusto nga makabot, mag-desire sila sa mga gifts. Ang problema nga nakita ni Apostle Paul, no? But their motive and the use were for personal recognition and not for the glory of God. So mo ni nga si Paul, kung may since you are eager for the gifts of the Spirit, naa sila, madasigon sila. Walay problema na. Kung interesado ka nga makadiscovery sa imong mga gasa. In fact, ingon sa Apostle Paul des Corinthians, no? Nga, I do not want you to be ignorant, brethren, of the gifts, of spiritual gifts. So, tanan-tanan at ana, dili si Apostle Paul gusto, ug ang Dios nga ikaw mahimo kang ignorante. Buti pa sabot, ignorante, wag ka kahibaw nga naaday kay gasa. Di ba? Wag kay alamag nga naaday kay gasa. Muna si Paul nga di siya gusto nga mahimo ang ignorante. The Corinthian believers, no? Pursugid sila nga naagitay gasa. Pag discover na nila
ilang gigamit ang ilang gasa, diha na ang problema mga igsoon. Tungod kay gigamit nila nga problema ang gasa for personal recognition and not for the glory of God. Di ba? Na ikaduha nga praise diya nga siya, try to excel. Subuti pasabot nga doon ay problema sa ilahang pag-perform sa mga gasa. Muna nga ninyo si Paul diha, try to excel. Sulayin ninyo nga muuswag mo. Buti pasabot nga Paul encouraged them not to remain spiritually matured. They should grow and abound in useful ministry. So buti pasabot ba nga pag-ingon ni Apostle Paul nga try to excel. Maningkamot sila. No? Nga naman mo yung mga gasa, pero try to excel. Buti pasabot nga, do not perform your gifts, do not use your gifts, pinaagi sa gitawag og immaturity. No? Kaya lison man kayo may igsoon nga nadiskubrihan na natong mga gasa o niya ato ning gigamit for immaturity. Kani bitang bata, no? Nga immature, ug unsay naa niya, iyahon gid na, di ba? O gusto niya na siya ragi malipay. Ang mo na yung problema sa taga-Corinthians, di ba? So, matod pa diha sa ikatulong nga praise in those that build up the church. So si Apostle Paul, the word build up means edifying, strengthening, encourage, helping believers to grow spiritually. So ang paningkamutan din nila ang mga igsoon sa pag-perform sa mga gasa is mauna ang pag-edify, pag-ligon, pag-encourage, no? Ug labaw sa tanan, pagtabang sa usag-usa aron nga mo grow kitang tanan. Amen? Mao na gitawag og reciprocation sa tong mga gifts. Sa pag-function sa akong gifts nga gihatag sa Ginoo, nadasig mo ug sa pag-function pod sa inyong gasa, nadasig ko ug kitang tanan nagdinasige sa usag-usa. Mao na ang gusto na makita diha sa church, di ba? Paul taught that that the true purpose of every gifts and ministry is to benefit the whole church body. No? Kana bang nganong gihatagan ta og kalampusan sa Ginoo? Nganong gihatagan ta og mga gasa nga gikan sa Ginoo? For the purpose nga malig-on ang body of Christ. Di ba? Now, nganong kaha, no, kung naman tanawon da, ato sang identify, what was the problem of the church of Corinth when Paul wrote this letter? Okay, ingunahan niya ang atong pagtuo, no, nga tanawon nato ang original nga pagsuwat sa letter ni Paul unsay problema, kay di ta makakuha sa gitawag nato nga insaktong interpretation para ma-apply na ito karon. Ato sa tanawon gyud unsa ang pinaka dubukan sa problema. Why Apostle Paul gyud nga ningon man siya nga try to excel. So layo ninyo. Do not remain sa inyong hinahimo karon, but try to excel on the things that build up the church. Now, unsa may existing nga mga problema sa church, why Apostle Paul nagsulat ani nga mao nga mga letter, no? Now, in the tanawon, the church in Corinth was gifted. Grabe, an active pag yun. Madasigo na sila. Ngayon tag-gifted, dili nang gifted nga mudawat rag kuha na hinatag. Mga pareji pating lingawan ng mga gabi kay tagbaw dawat sa panghatag ni Pastor Batambat ng mga branded ng mga pulo o mga long sleeve na pay Amerikana, no? So, mga ipanghatag ba? Kami gitawag na may gifted kay hatagan na dami. Pero dahil ko sipasabutan na ang gifted is dunagay ang gasa nga gihatag sa Ginoo nga magamit para sa ministry. Mao ni ang taga Corinthians, grabe ang ilang gift, no? Nindot kay ilang mga gasa, but it also had many spiritual and moral problems. Mao na ang context mga igsoon sa Corinthians. Nganong gisulat nganong kasagaran gid diha ni Apostle Paul mga rebuke o mga
mga admonition nga naman do nagi problema sa ilang spiritual life bisan pa ang ilang nga moralidad sa kinabuhi sa pag-alagad. Di ba? So naa sila divided into members. No? Nagkakuan sila ba? Akong na-imagine, di man nato makit-an ang nahitabo sa current, no? Nga na division nga nahitabo. Akong may imagine ba karon sa Senado, no? Nabantayan yung Senado ron nga. Aari ko kuan, kahit ano, aari gid ko ni kuan ni Gatchalian. Aari ko sa minority, majority, patas man. Saan man gid ni, no? So, imagine ako ba, sa nagtuon ko na kung na division na itabo sa Church of Corinth. No? Muna nga sa introduction ni Apostle, pingon siya nga, kanang, kinsa man si Apollos? Who is Paul? Who is Apollos? Who is Paul? Who is Christ? Di ba? Nag-divide naman sila. No? Nag-idol-idol naman o kinsa ang ilang asundon. Huwag mo na problema. No? Diha sa taga-Corinthians. Competing with one another, no? Yahay na lang gid sila og suap sa ilahang mga gasa ug magkompetisyon, no? So I hope nga wala na diri, no. Pagkita na maayo mo gitar diri. Pagkasunod Domingo lahi na pud mo gitar, ako gito palabuan gid ito siyan nga maayo pagid ko niya. Di ba? O napoy maayo mo drums diri pagkasunod Domingo, may kay kamura gid, no? Kamura gid nga timba. Ang problema maguda na kung magpuli-puli, no? I was assigned sa Lapu-Lapu sa una, uy pa man ni si Juan. Diser, no? Dugay ng yung people na mo dito, na madasigog kayo. Puli-puli dito, daghan ng mga gifted, no? Pagkaroon, lain ang mabunal sa drums. Pagkasunod Domingo, lahi na pong mabunal. Pagkuhan gid, panindutay gid sa mga bunal o pakusganay kinsa gyud maayo, no? Maayo manggisa kay mga gifted man, pero ang problema mao na, no, kanang gitawag diha nga competing with one another. Mapakita gid nga sa akong gasa ako gid pinakamaayo. Mao na problema sa Corinthians mga igsoon. Di ba? And then misusing spiritual gifts. No, na sila yung mga gasa pero dili wala masakto ba, wala maplastar, no? Kunin mo nang tanawon diha na pag-i-allow pang gitawag na to nga speaking of tongues, no? Tanawon mo lang context diha. Di na lang nato na tanawon basahon tanan, pero doon ay mga speaking of tongues. Tungod kay practice na nga ni lapse, no? Ni overlaps, pero ang programa na close na. Ang transition na ang practice nagpadayon. No? Pero Apostle Paul nagisgot na sa Corinthians chapter 13 nga kining mga butanga mga wala ra ni kompleto na sa revelation. No? So muna nga na speaking of tongues. Muna nga sa panahon ni Apostle Paul sa context sa Corinthians, ug naman gani mag-speaking of tongues, pila lang, no? Gialaw unya na ay interpretation para dili samok ang pagsimba. Ang problema dito, tanan sila mag-speaking of tongues, wa na interpretation. Di ba? So di kita ka-relate, no, kay wa man tay speaking of tongues. Pero ano yung problema, no? Kung mo lang tanawon diha, speaking of tongues ang ipang-isgutan. But kung mo lang tanawon, overall, no, natay mga gasa, pero ma-misuse na to. Buti pasabot nga, dili magamit diya sa insakto giyon. Di ba? And seeking personal recognition. No? Kana bang inigkanta ni mo dire, pag human sa kanta mo, mutana din ka, ba kung mayabang? No? Pero mawala gigamit ni Pastor Mahilong ba? Ako na-remindan ko, bitaw, no, may mga mutana, inigkanta na ko, ba kumayabang? No? Usahay, iniguman ako wali, okay na ba kung wali? Hindi na maayo, no? Kana bang, ang intention din naman na for personal recognition. No, na-remindan ko ba nga, iniguman, mangutana, kag okay ba yung performance dire? No? Do not ask, no, nga, okay ba yung performance? Tungod kay para na sa Ginoo. Di ba? So, buti pasabot na you are seeking personal recognition. No? Ang mga problema sa Corinthians, instead of using their gifts to build up the church, some members were using them to draw attention to themselves. So, muna no nga,
Instead nga gamiton para sa kaymayan ang paglig-on sa lawas ni Kristo, nganong nga mo perform kog kanta dire, nganong mudasig ko, nganong mohimo ko ani, aron nga malig-on ang matag usa. Dili mo balik dito ang iyahang nga credit. Di ba? So mo na problema dia sa mga magtotoo sa Corinthians. Why Apostle Paul wrote this verse? Try to excel on the things that build up the church. Di ba? Now, ato ta sa gitawag intention. Why did Apostle Paul? Now, what was Apostle Paul intention when he says try to excel on those that build up the church? Unsa kay intention? Unsa kay nahuna-huna? Ato na nakita ang problema. Na unsa ka ang intensyon ni Apostle Paul nganong nisulat siya ni nga try to excel on the things that build up the church. Unsa kay mga butang nga gusto niya nga i-impart ba? Ug dinhi nato fokusan ang mensahe mga igsoon nga naa di ay gusto si Apostol Pablo ug ang Dios in using our gifts dili lang sa Corinthians but all nga usab kanato karon in the body of Christ. Di ba? Number 1, tinato lang ngayon kinaluto ng mga litson. Mga ligo para ba mong dagat. Number 1, ang intensyon ni Apostol Pablo, nga nung nakasulat siya na, tungkol kay, believers should be eager with the right purpose of using spiritual gifts. No? Maayo gini, ang magpurso ka, mangita ka, eager ka, mahitungod sa spiritual gifts, nga madiskubrihan mo, pero ang gusto na Apostol Paul, nga ikaw nga magtotoo, nga eager kay ka, dasid kay ka, magdiscover sa imong gasa, pero kinahanglan with the right purpose of using your gifts. Kinahanglan nga mahaong gyud unsa ang gusto sa Ginoo sa paghatag niya nga mga gasa. Diba? Kay kung mamisyos na, dunay problema. Diba? Magka-problema ang church o labas sa tanan, dili mahimaya ang Ginoo. Mao na no sa verse, first phrase sa verse, imo siya, since you are eager for gifts of the Spirit. No? Tungod kay gusto ni Apostle Paul nga eager man gani mo, okay, padayon mo sa inyong pagkadasig, pagdiscover sa inyong mga gasa, but make it sure nga in the right purpose of using your gifts. Di ba? Kinahanglan mahibalo kita para asa ning atong mga gasa. Ug madiskubrihan na mo, kabalo ka unsa gyud ang padulngan og kinsay malipay, kinsay malig-on, kinsay mahimaya aning kasaha nga gihatag sa Ginoo. Di ba? Kunin mo na tanaw sa 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Matod pa diha no? As every man hath received the gift, even so ministers the same to one another as good steward of the manifold grace of God. Di ba? Kung mo na tanawin diha, every man, tanan kita. No? Na ay mga gasa. Na usa, na duha, na tulo. No? Pero wala giusa nga zero gid siya og gasa. Doon na gid gasa nga gihatag sa Ginoo. Sa ilahan, no? Ini mga graduate na mga gagmay pa na, pero naa na yung mga gasa nga gihatag sa Ginoo, no? Nga talento nga gihatag sa Ginoo sa ilahan. Every man, tanan nga naa gid na nakadawat og gasa. Para sa even so ministers the same to one another. Aron deta nga maka-ministry, makahimo ka diha sa pag-alagad sa usag-usa. So sa to pa kanang gasahan mo nga naa nimo karon alang ni sa pag-alagad sa usag-usa. No? Dili na pag-alagad para lang sa imong kaugalingon because we are a steward of the manifold grace of God. So doon ay daghang grasya nga gipiyang sa Ginoo sa tuwa. Mao na nga ato ning klarohon paggamit atong mga gasa. Verse 11, if any man speak, let him speak of the oracles of God. Naman gani, magwali man gani, daghan naman ni, matod pagpasubataban, murag gamay na, relax na siya kayo, no? Kay dili na good pressure kay naanay mo Sunday school, naanay mo wali ka mauna. Kung ikaw magwawali, magtutudlo, magdadasig, let him speak as the oracles of God. Tuguti nga ikaw gyud may magwali. Dili para sa ubang simbahan nga mga complaint, di na may ganahan pastor kay ang iyang wali pang-igo naman. No? Pang personal naman, no? So kung say sultis Ginoo, mao gid na, no?
If any man minister, let him do it as the ability which God gave it. Kung sa gihatag sa Ginoo. Now din that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom the praise, we praise and dominion forever and ever. Di ba? Tanawon mo na, ang gasa nga gihatag sa Ginoo para sa to minister the same one to another. No? Gihatagan kas Ginoo ang agasa aron nga kanang imuhang kauban diha sa church mahimong malingon. Aron nga ministrihan sila, no? And then labaw sa tanan kanang ingon diha, no? That in all things, that God in all things para sa may be glorified. Nga wala kay lain nga purpose ang Dios nganong gihatagan ka nga gasa nga mahimaya ang Ginoo. Sa Isaiah bitaw ingon si pag-introduce sa Ginoo sa ikaw galingon, the glory that I have, no, I will not give to anyone. So ang himaya nga para ra gid sa Ginoo maigsuon, dili ni ihatag sa bisan kinsa. No? So wala maghatag ang Dios kanato og gasa aron nga ikaw diha sa church mahimo nga ikaw mo'y sikat, ikaw mo'y daygon, ug nahimong sentro sa mao nga appreciation, di ba? Di magud kalikayan nato na mga ma-appreciate, no? Pero mo lagi na hinumduman gid nato nga para gid na sa Ginoo. No? Wala gid glory para sa imong kaugalingon. Di ba? The right purpose of using your gifts. The Corinthians were eager and passionate but about spiritual gifts. Passion is good, but passion must have a right direction. Kanang kasibot ba? Kadasig. Pero kinahanglan nga dunag yoy right direction. Nga naman, wag gintay padulngan ani diha sa buluhaton kon personal nga recognition. Daghang mga church nga divided. Nga naman, tungod kay ang matag usa naguna-una din sa usa iya ang kaugalingon. Di ba? Mao na nga kung gamit na to diha sa right purpose, right motive ang atong mga gasa, right direction, mao gid na ang makahatag natong unity. Nga naman, we need each other. Amen? We need each other. Naginahanglan ta diha sa church, naginahanglan tag maayo nga mga music, no? Maayo nga mga musician, maayo magtatambag, maayo magwawali. Di ba? Ako di gusto ba kuha ng music gid bitaw? Pero murag upat na ka-gitar siguro nangaguba wala gihapon ko mao. Nakaingon ko nga di gini mao para sa kuwas Ginoo. Kaya daghan na nangaguba nga gitar kay kanang ipuspos na gubay. No? So ang gasa nga gihatag sa Ginoo sa tuwa alang sa paglingkod, no? Sa usag-usa. No? Then God is pleased when believers decide to serve Him. Malipay ang Ginoo nga alagad ta pinagis mga gasa, no? Nganong gihatagan tag mga gasa maigsoon aron nga you can minister sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo pinagi niya na nga gasa. Ug mao na imong pukusan nga mao nga gasa. Mao na nga daghan kayo nga dasig ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga stir up the gift. Imo nang imuha nang develop ang imong gasa kay diha ka mahimo nga mag-alagad sa Ginoo. Di ba? So mo na nga ang gihatag sa Ginoo dili nga para sa atong kaugalingon kundi dili para sa kahimayaan sa Ginoo. Di ba? Aron nga maministrihan nimo ang Ginoo, pinagi niya na nga gasa kay di man to personally nga kita ang Ginoo, no? Literal nga makita ang Ginoo kay literal pa itong makita. Alagaran na to siya. Sige Ginoo, ako hilot nimo be. Ako hilot nimo, masahin ta ka Ginoo kay alagad ko nimo, ha? Sige Ginoo, ako ilabaan nimo mga labunon kay alagad ko nimo. Di man na to makita ang Ginoo. Di ba? Kung saan man nimo pag-alagad ang Ginoo, pinagi sa gasa nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Di ba? Ako mag-alagad ko sa Ginoo, malipay ko nga mag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa gipiyal sa Ginoo nga buluhaton sa kuha. And God will be glorified sa paghimo nini nga buluhaton. Di ba? Ako pasalamatan din si Kuya Siloy, no? Nga itabang og luto dito sa
Sibuli? Ah. Ano po yung mga kauban ni dito, kanang mga kadalugay dito magluto ay, pero bago pa sila diha sa nga ng mga fellowship ba. Gamay ra kay kuno ra yung mga gihatag, pero malipayon sila dito, no? Ang iyahang gasa nga gihatag sa Ginoo, abilidad nga gihatag sa Ginoo siya, diha siya mag-alagad, no? Ambot pa wali ko manani mo ni si Marcelo dire. Adi mo wali, di ba? So, di ka ma-pressure sa mga galingong isang maningi, di ko wali. Wali rin ba yung mga kalipay sa Ginoo? Daghan ka. Daghang mga gasa nga asa ka malipay o niya asa ka gamiton sa Ginoo. Alagaran ni mga Ginoo, pinaagi sa unsay hiyas abilidad nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Romans chapter 3 verse 3 ingon sa diha, "For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith." Di ba? Nag-remind siya Apostle Paul gidinhi, no? Na through the grace of God, maghisgot ang gasa mga igsoon, hindi mo nang tanahon, gracias Ginoo. "For I say through the grace of God given unto me, and also to every man among you, pariha ra gyapon, grasya ra gyapon as Ginoo nganong naa kay abilidad ana. Nganong kabalo ka nang gasaha, kabalo ka na nga talento, hinumduman nato nga grasya ra sa Ginoo. Sa man grasya sa Ginoo? Unmerited favor. Di unta kaangayan pero gitagaan ka ana. Amen? Mauna ang grasya sa Ginoo, ang gift mga igsoon, grasya na sa Ginoo. Di kaangayan pero gitagaan ka ana. Di ba? Kung matod pa diha, ang i-warning niya, kung sa gingon, not to think more highly than he ought to think. Ayaw paguna-huna nga labaw pa. No? Mao man ay bantayanan nga pag-perform na to sa itong mga gasa. No? Mao na problema sa unsa ang naa na itong gipiyaw sa Ginoo sa tuwa. No? Maguna-huna ta nga mo labaw na sa expectation sa Ginoo. Kung mayo ka mo kanta, mayo ka mo gitar, kung daghan pa, mayo ka mo wali, mayo ka mo tudlo, daghan ka si klase nga gasa, maghuna-huna naman ka nga ikaw may hawon. Di ba? Naghuna-huna na ka nga ikaw the best singer sa tibok kalibutan. Mao man ay problema. Kung di na ka pagkantahon, kay nailain, mahiubos na yun, luod. No? Nga naman, tungod kay ay personal nga interest. Apostle Paul nag-warning yun. Ano pa ikaduha? No? But to think soberly. Sorry, wala naman no? Kana bang, di lang po nang ubos ra. Matod pa diha, that he ought to think, but to think more soberly according to God and dealt to every man. Ayaw po nang ubos ra kayo. Kana mo ingon po ka ba nga, di lang, kamo lang na, okay, wak mangkugasan na, kamo na lang po, di po na maayo. Nga naman, tungod kay, gidinay nimo ang gihatag nga gasa sa Ginoo. Kasi kabalugod ka, mo na gitawag nato nga false humility, magbantay mo ta na. Nga sobraan na pong paubos ba, bisag kaya gid nimo. Kung paubos na lang gid po karon nino nga hambol, pero nagpahambog dito di ay. So mo na nga ang ihunahon na siguro, ang matud pa diha nga naa diha, no? Ayaw patas kay hunahuna mo sa imong gasa, ayaw panghambog, ayaw pud pagpaubos. No? Nga ma-reject na po nimo ang iplanos Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba? So mo ni bantayanan mga igsoon, no? Nakipakita dinhi nga ang Dios ug ang tao, no? Hinumduman nato nga ang Dios mo tag-iya is the owner o nang kita we are just a steward. Sa mga graduate karon, you are a steward sa mga kurso, sa mga nakabot nga mga abilidad nga gihatag sa Ginoo sa inyo. Ug ang bantayanan kay mga igsuon tungod kay gamay ra kayong linya. No? Gikan sa owner ngadto sa steward, gamay ra kayong linya. Bantayanan kayo ngano man. Usahay ang atong mga nagkabot nga mga gasa, abilidad na dawat ato mga gasa, panalangin tanan ato nang ilang purnas ni tanan. Usahay magunahuna ta nga kita nga tag-iya. Mo step up ta gamay ba? No, bantayanan kayo gamay ra kayong linya. Mo step up tagamay dito ba maghuna-huna na tanga kita na tagiya. Di ba?
Ug maghuna-huna na ka nga ikaw mao'y tag-iya ng gasaha, ikaw mao'y imo ng abilidad, tungod nimo maayo ka mo kanta, tungod nimo maayo ka mo gita, tungod nimo maayo ka mo muwali, mutudlo, ug sa tanan nga mga na-accomplish nimo, mo step up ka gamay. Nahimo na kang ikaw tag-iya. No? Bantayanan kay mag-isuon. Mao na nga, if you have the gifts, no? Mao na si Apostle Paul, no? Mao na yung intention niya. Kamu mga believers, no? Okay mo purso mo sa mga spiritual gifts, but use it for the right purpose. Nga, sa right purpose, ato tas Colossians chapter 1 verse 16. For by him were all things were created that are in heaven and are in earth, visible and invisible, whether be thrones or dominions, principalities or powers. Checking on diha. And all things were created by him and for him. Nahimo ang tanang butang, pinagi kaniya o para kaniya. Di ba? So, kung maghisgot ang mga gifts, gikan man is Ginoo, gipiyaw man is Ginoo, ang mga success, ang mga butang nga naani mo karon, gikan man as Ginoo og ibalik gina ngadto Ginoo ang mga pasidungog ug himaya. Di ba? Mao ni nga si Apostle Paul when he wrote the first Corinthians, no? Pangasabag gid niya tungod kay wa na malipay ang Ginoo sa inyong pag-alagad. Wa na malipay ang Ginoo sa pag-perform sa inyong mga gasa. There is something wrong. Mao na nga ninyo siya try to excel on the things that build up the church. Tungod kay maunay gusto sa Dios nga maglinig-unay ta usa-usa diha sa body of Christ aron mo uswag ang atong buluhaton. Di ba? Abi ta usahay sa mga workers, no? Nay mga ginagmay ra kay nga mga istorya mas mudako nga mga conflict. Kanunay gyud kong moingon, gagmay ra kay na, no? Mag-usa ta kay mo nay kadugayan nato sa mga buluhaton ba nga mga differences ba, no? Nga kaning gisa kay gusto ingunani, kaning gusto ingunani, no? Balik-balik. Ingon na pastor Mataba, wa tag plakan upahan. Di ba? Ngano man tungod kay gagmay kay mga isyu, magka-cause of langan, magka-cause of division. Di ba? So mo na nga, dili ta mauswag mga igsuon sa buluhaton kung dunay problema diha sa pag-perform sa itong mga gasa. Di ba? Mo na nga, matuta sa practical application, desire to be useful, not famous. No? Kung nag-discover pa ba sa imong gasa, kung nagpadayon pa ka sa pag-develop sa imong gasa, kinahanglan nga, ang imong tinguhag yun nga mahimo kang useful. Mahimo kang maggamit diha sa buluhaton sa Ginoo. No? Salamat sa Ginoo tungod kay nga church, daghan kay nga mga gifted, no? Nga mga alagad sa Ginoo, mga anak sa Ginoo, no? So salamat ta sa Ginoo niya na, no? Naay ba mga churches, no? Bisita kanang ubang mga simbahan nga luoy gyud tawo, no? Way kabalo mo gitar, way ba kabalo mo singlin. Na maging mo leader rin kapag kay bawo nga yabag na rin siya. No? So mga igsoon, no? Mao rin reminders na to, practical application sa gingon ni Apostle Paul nga using our gifts with the right purpose. Desire to be useful, not famous. Serve to glorify God, not for yourselves. No? Pag-alagad sa Ginoo nga mahimaya, malipay ang Ginoo, dili para sa kagalingon. Ug sa itong pag-alagad mga igsoon, paghimaya nga sa Ginoo, nay mga panahon nga malipay puta. Pero nay mga panahon mga igsoon nga atong rights masakripisyo. Nay mga panahon nga masakitan ta. Nay mga panahon nga dili unta kuganahan ani pero malipay man Ginoo, sige go, di ba? Mao na nga panaghiusa tungod og alam sa Ginoo. Di ba? Then ikatulo, use your talent for ministry, not competition. Kung unsa man ang gasa, unsa man ang bipiyal sa Ginoo sa matag usa, gamito na to ni para sa pag-ministry. Ministry may suon mo na yung pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagpamuhat sa iyang buhaton.
ang dili pag-competition. Diba? Mo ni batayanan, no? Nga mabitaw na nga gusto nato no nga sa Bohol magtinabangay na kita. Kaya magiyahay tag patubo sa tong simbahan na aging panahon nga magkompetisyon na. Kami dito, okay na kami. No? Daghan naming membro dito. Daghan pong badlungon. Diba? So karon 5-year development plan mag-usa kita kamo diri sa South pag-usa gid mo. No? Nga magpugas gid mo simbahan. No, planta mga churches. Dili kay kamura, tabangan sa tibuok South. Kami sa North po dito, maningkamot po mi. Bago na kong gihimo po nga organization ang North. Nga tabangan po dito, pugas tag simbahan sa Trinidad. Di na kaya sa Carlos ra, di na kaya sa Tuninyo ra, tabangan na to ni. Nabuluhaton. Kaya aron nga, kung naatay panaghiusa, malikayan ang kompetisyon. Di ba? Malikayan gid ang pagpahambog sa matag simbahan nato kung unsa ang gamiton na sa Ginoo ang pag-uswag, di ba? Ikaduha nga intensyon ni Apostle Paul why he wrote this verse, try to excel in the things that build up the church. Number 2, believers should seek to excel spiritually mature in using spiritual gifts. Mao din ingon siya no, try to excel. Paningkamuti. Tungod kay ang intensyon ni Apostle Paul nga ang mga magtotoo nga should seek to excel spiritually mature in using spiritual gifts. Ako nang ginaingon, kung mo perform ta sa itong mga gasa nga immature kay ka, bitaw na sa Timothy, no? Paghisgot o mahingot, magbili ang mga leaders, ayaw itong mga baguhan pa. Katong mga bagong nakabig nga naman, magpaborot sa kaugalingon. Diba? So, like ko na ng bagong kabig. Kung mahimo ng leader diri, mahimo ng mawali, mahimo na siyang daghan ng posisyon diri. Manghambog din na. Mao na nga, si Apostle Paul nag-warning na ng daan, nag-remind na ni Timothy nga ayaw ginang pilian ng bago pa diha sa Ginoo. Believers who seek to excel spiritually mature in using spiritual gifts. Muna nga siya nga try to excel. Kaning kamote nga mag-uswag ka. Maghisgot ang pag-uswag mga igsoon. The word excel means to abound, to increase, to grow beyond average. So naa naman, wala problema ang mga gasa nila. Wala problema ang ilahang mga spiritual gifts, ilang mga abilidad na nila, na-discoveryan na nila. Pero nahagit si Apostol Pablo nga, try to excel. Nga naman, tungod kay ang pag-perform nila, binata, immature, so doon naging problema. It causes division o it causes nga may stagnant ang church. Paglabas sa tanan, dili malipay ang Ginoo. So mao na nga ang intensyon ni Apostle Paul why he wrote try to excel. So kay gusto din niya nga uswag ka diha sa espirituhanon nga bahin. Nga mag-perform kita sa mga gasa, o gamit ka sa itong mga abilidad, mag-alagad ka nga uban sa pag-uswag. Tungod kay mao gid desire sa Ginoo. Actually, dili lang ang kalipay sa Ginoo nga maluwas ta. Kay mamatod pa nga kung nanay sa katao nga mag-repent o niya madala diya sa tilan sa Ginoo, millions of angels nga malipay. Pero dili lang na mo tinguha sa Ginoo. Ang tinguha sa Ginoo is that we become Christ-like in character. Murag kunin mo lang tanawon ba? Step 1 pa lang ng kaluwasan di ay. Ang problema sa taga-grace, step 1 pa lang, di harap tatama. Okay na nga maluwas ko. Okay na din. Luwas naman yung grasya ang Ginoo masarap. Kumbate na ni. Diba? Ang tuyo sa Ginoo nga nung giluwas ka, aron nga, ubalik ka dito, muabot ka sa punto nga gitawag Christ-like in character. Ano man, sa may nahitabo na yung mga igsoon. Kung mo ng tanawon, kita, we are created according to the image of God. Amen? Gi-create ka, sumala sa dagway sa Ginoo. Pero ang problema, naguba ni tungod sa yawa. Tungod sa sala, ni sulod diya sa kinabuhi, ni sulod sa tao, o naguba ang image sa Ginoo nga nanato. Pero praise God, giplano na daan sa Ginoo nga through His Son Jesus Christ. Napagkabatay dito sa Krus Kalbaryo, kung imo siyang tuhuan o dawaton nga Diyos ang manluluwas ang kinabuhi. Mahimong ma-restore ang gitawag nimo nga image sa Ginoo. Pero dili automatic.
The moment nga naa si Kristo sa iyang kinabuhi, naa si Kristo sa itong kinabuhi, naa siya mission. Kung sa mission niya, nga restore gyud ang gitawag Christ-like in character sa iyang kinabuhi. O God's desire nga mahimo gitang mahamtong sa matag usa as we perform our gifts. Diba? Common kay nga verse, 2 Peter 3:18, matod pa diha, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Diba? Spiritual maturity is a continual process of growing in grace and knowledge. Ayaw pag una-una po nga, over time, mature na ko dili, no? God uses different kinds of circumstances. May mga panahon may isuon nga masakitan ta. Kasi klase nga problema may isuon maabot na to. Kaya gi-prepare na tas Ginoo diha sa gitawag na to maturity. Diba? Sama sa usa ka bata nga moagi siya kadamag, moagi siya mapungot, mapuagi siya kung sa pa nga mga kasinatian ng iyang masinati. Hangtod nga magdako siya, and he is now responsible sa pag-agi sa mga dalan nga lisod tungod kay nakatpo na siya, nga nadamag siya o naglisod. Kung mao na purpose sa Ginoo, aron nga mahimong ta nga hamtong. Diba? So mao na nga ang tinguha sa Ginoo. Kung mao pud ni atong tinguha nga mahimong ta nga hamtong. Believers should grow in faith. Nga ayaw na pagpabilin sa imong pagtuo nga naluwas ka, kundi pagtuo nga magkinabuhi ka diha sa grasya sa Ginoo. Knowledge of the Scriptures. No? Managing diha sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9. Nga ayaw kinig ibulag ni nga kasulatan. Ayaw tipas sa wala og tuo. No? Padayon. Meditate on it day and night. Psalms chapter 1 verse 1 to 6 gyapon nagisgot gyapon na sa pulong sa Ginoo. Nga meditate on it day and night. Ako wa ko kasabot ana sa una ba? Nganong kinahanglan mag-meditate ang pulong sa Ginoo sa adlaw sa gabi? Ang una-una sa una, meditation na gid, okay ra nig madomingo. Putan mo, magsimba ta dito, ablita sa school, simba, no? Pero sa diha nga nag-uswag ang mga buluhaton o niya, nagkinahanglan ta di yung strength nga gikan sa Ginoo. Mao dito nga kinahanglan nimo ang pulong sa Ginoo. Di ba? Nga mo'y maglingkod nimo, mo na siya pusol ko ay DVD ko siya nga ang imong mga pulong gitipigan ko sa akong mga kasing-kasing aron dili ako kasala kanimo. Di ba? Kaya na mga panahon magatubang kag sala mo isuon. Wa kay daang Biblia. Isaw na nimo. Nagatubang kag challenge to say yes, to say no sa sala. Isaw na nimo. Ang pulong sa Ginoo mo ay mapahinumdum nimo. Diba? Mao din nagingon gid ang pulong sa Ginoo, meditate on it day and night. Aron ka nga himong mahamtong successful kasi mo ang Kristohanong kinabuhi. Prayer life. Kumusta man tong pagampo? No? Nihamtong bata o puro ra gihapon ta para sa tong kaugalingon? Ha? Wa tay undang, way hunong nitong pagampo para sa tong kaugalingon, para sa trabaho, para sa panginabuhi, para sa kaugalingon, para sa mga anak, para ra gis pamilya tanan nga pagampo. Doon na ba tayo pag-ampo para sa uban? Doon na ba tayo pag-ampo para sa itong pastor? Doon na ba tayo pag-ampo para sa mga tao des gawas na wapakaila sa Ginoo? Diba? Mailhanin mo mga igsoon ang imong prayer kung mag-uswag na, magkahamtong na, kung you will pray first of all para sa uban. Kung unahon ganin mo, mahuman ang imong prayer, puro gyapon imong kaugalingon. No? So layo na itong pray. Kanang prayer nga para sa uban, ayaw na itong kaugalingon. Ang nakanindot yan may igsoon, kay kabalo na siya ang Ginoo sa para sa imong kaugalingon. Diba? So mo na may igsoon, ministry, mag-grow ta des ministry. Mag-uswag ta diha sa atong buluhaton. Din love and humility. Kinahanglan mag-uswag kita. Una kanunay na akong challenge dito sa may small group dito sa San Carlos. Kanunay na akong i-remind yun. Hindi na ta balik-balik aning good and bad sa atong kaugalingon. Kana bang everyday sa imong kinabuhi, dugay na kag Kristohanon, ang desisyonanan gihapon nimo good or bad. Ari gihapon kas bad usahay pagkaugma, ngayon na putag pasaylos Ginoo, pagkaugma bad lang gihapon.
O sige ko ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1, verse 9 and 10, that you may discern what is excellent. Di ba? So dapat dili na right and wrong mga igsoon, bad or good ang itong desisyonanan. Magkahamtong ta, good, better, and best. Ngadto sa gitawag excellent. Kalimtan na itong mga bad. Di ba? Dugay na ito sa pagpangalagad, bad or good, na po na itong desisyonanan. Murang bata ba? Nga college na ta, 1 plus 1 lang yapon ta balik. Di ba? 2 plus 2 lang yapon ta, college na ta, graduate na ta, 1 plus 1 lang yapon ta, di ba? Kung dugay na ito sa pagpangalagad mo igsoon, ayaw na ta ng yes or no, or kanang good or bad. Ang desisyonan na to, things that are excellent, good, ang maayo, best, o excellent. Mao na imong desisyonanan. Buti pasabot nga ayaw lang ka kontento nga diha ka nga ministry. Mao na imong Kristohanong kinabuhi, mao na imong level sa espirituhalong kinabuhi. Try to excel the best things para sa Ginoo. Di ba? Mao na nga gi-challenge ni Apostle Paul. Try to excel. Mag-uswag ta, maghamtong ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Maturity mga igsoon, mag-isgot ang maturity. A healthy church grows when every member seek spiritual maturity. Kana bang ang matag usab yun? Inumduman nato mga igsoon, maturity dili ni siya automatic. Mature like madugay ani. Mga 20 years siguro sinimpan ako sa dao, marang mature na ko. Dili, no? Kinahanglan imo gid ng tuyuan. Mao na nga, maturity is a choice. Kung di gid ka mo pili, mo decide nga mo hamtong ka, dili gid na mahitabo sa imong ha. No? Mao na si Apostle Paul, kung di mo nang tanawin siya nga try to excel. Wa mo nga sa Apostle Pablo, sige padayon lang mo, hamtong ra lagi mo madugay. Di ba? Kung maghiskot tag-try, maningkamot silang kaugalingon. Na kaugalingon personal choice. No? Intentional ang ilang pagkahimuon. Aron nga mahimo silang hamtong. Di ba? Pag maunay gusto ni Apostle Paul when he wrote, try to excel on the things that build up the church. Ikatulong ang suwan.